What's up mga parts? Another day, another vlog. This is Viren Bong and welcome back to my YouTube channel. For today's video mga parts, it's our day 3 in Hong Kong. And mga parts, if you haven't watched my Hong Kong vlogs, ayan, akong mga vlogs featuring yung Explorers Lodge, Disney Hotel, and the Disneyland experience namin sa aming day 2. So for today's video and for today's Hong Kong vlog mga parts, pupunta kami ng Macau and after that explore namin yung Hong Kong. And yeah, so samahan nyo kayo mga parts. Let's go! So yun na nga mga parts, it's our day 3 here ng Hong Kong. And if napanood mo yung vlog namin mga parts or vlog ko featuring yung Disneyland and yun nga, nagstay kami sa Explorers Lodge, Disney Hotel, yung experience namin doon. Ngayon naman mga parts, lumipat na kami ng Penta Hotel, Twin Moon, kasi inuna namin yung Disneyland. So, para ma-enjoy namin Disneyland, dun kami nag-stay sa Disneyland Hotel. So, kung gusto nyo ring ma-experience yung mga parts and curious kayo, panoorin nyo yung vlog na yon. So, ngayon mga parts ay mag-quick room tour muna tayo dito sa aming bagong hotel. Lumipat na kami sa Penta Hotel Twin Moon. It's a very, it's a boutique hotel. Cute yung hotel na to. Pero, sige, let's do a quick room tour just in case you're looking for a hotel to stay here in Hong Kong. So, ito lang siya mga parts. Yan. So, yan. Pagpasok, makalat na mga parts kasi dito yung mga gamit namin. So, pagpasok nyo, ayan, meron dito ang whole body mirror. Yan. There you go. And ito na siya. And nagtatago. Tago ka pa, kuya. And ito yung CR niya. Ito yung ano niya. Ito lang yun. Walang laki CR. So, pagpasok sa CR, tadan! Yan na. May shower naman. Yan. Meron din silang hair, shampoo, and body wash. Ayan, medyo makalat na mga parts. Pero, ayan. Maganda yung kanilang washroom. And mga parts, yun lang pala, kailangan kong emphasize. Wala pong bidet sa Hong Kong. Lahat ng hotel sa Hong Kong ay walang bidet. Kasi sa Hong Kong Disneyland, wala rin hotel. And ito na siya. Minakalat na po yung mga maleta namin. Pero, yung room namin is a double bed, standard room. So, yeah, yung price ito is 3,500 per night. So, mga around 1,700 lang kayo per night, mga parts. Kung pasok sa budget. May study table, working table dito. May ding rep, may safe. Yung hangaran ng mga damit, open naman siya. So, yan. And I think it adds to the character of the room. Parang ano siya, industrial. May TV, pero yun nga mga parts, hindi siya smart TV. And may dalawang side table. Ayan yung design ng mga parts. So, diba? Ang ganda. Yan. So, industrial. Yan. And malamig din siya kasi nga air condition. And yung view namin from our room mga parts is yan. Twin Moon. So ngayon pa lang kami lalabas mga parts. Hindi pa namin alam kung ano nasa paligid namin. Pero yeah, yun yung aming quick room tour. So let's go mga parts. Punta na tayo sa Macau. Let's go! And mga parts, this is the lobby of Penta Hotel. So nice. May billiard table over there and waiting area. Yeah. So mga parts, dito na kami sa bus station and hinanap lang namin yung A33X. Yan. So hinuhintay lang namin siya. And nandito sa, actually sobrang lapit lang dun sa hotel namin yung bus station. So madaming bus dito. Pero yung pupuntahan namin is Macau. And the bus that we will ride is A33X. So wait na lang natin siya. So mga parts, nakasakay na kami ng bus. Dumating na yung A33X. And from Twin Moon Station, bababa ka na sa Hong Kong Macau Bridge Passenger Clearance. So mga ilang bus stop yun. Yeah, ito yung itsura yung sasakay ng mga parts. Ito din yung bus going to airport. So if ever we will see kung dito din kami sasakay papunta ng airport, 'di ba?
see you Macau. So mga parts, nakababa na kami ng bus. Nandito na kami sa Hong Kong Macau Clearance Building. And I think ito na yung papuntahan lahat. Ito na yung station papunta ng Macau talaga. So, mabilis lang yung biyahe namin mga parts. Mga 20 minutes or 30 minutes. So, yeah. Yan siya mga parts. Mga parts, malapit na din siya sa airport. So, yung bus namin is actually, end line niya is airport. Okay, so CR muna tayo. So, yun mga parts, tapos na kami sa immigration and bumili na rin kami ng ticket. Mga parts, you can use your Octopus card going to Macau. Meron lang dong machine, self-service machine that you can navigate. Tapos pwede na kayo bumili ng ticket. And nandito na kami papunta sa Macau. Ito na yung mga buses going to Macau. Double-decker siya. And yeah, so very convenient naman mga parts, mabilis lang. And then lahat pwedeng gamitin yung Octopus card. And then sa immigration going to Macau, wala naman masyadong tinanong. So hindi lang nag-work yung Philippine passport dun sa machine. So pumunta kami dun sa traditional na immigration officer. Pero wala naman tanong kasi wala, zero. So sakay na tayo ng bus. Pwede dito tayo. Yak. Wow, ang init. So yun mga parts. Nandito na kami sa bus. So pinili namin yung pinakataas and pinakaharap. Para makita namin yung bridge going to Macau and yung dagat. So mga parts, kita-kits sa Macau. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. And mga parts, fun fact, did you know that the Hong Kong Macau bridge, the connecting bridge, is now the longest bridge in the world? Yeah, and I think it is one of the most convenient way going to Macau from Hong Kong according to references, according to the internet and to the people that you talk to. So yeah, it's so amazing. We're now crossing this bridge. Parts, we're here in Macau. Ayan, nandito na kami sa shuttle mga parts. So yung ticket pala ng bus from Hong Kong to Macau mga parts is 65 yung Hong Kong dollars, which is equivalent to around 500 pesos, 400 to 500. And yung pagdating nyo dito sa Macau mga parts, may immigration ulit. Tapos yung passport lang, wala namang question. And then yung mga shuttle naman papunta ng city are free. So sundan nyo lang kung saan pupunta yung mga tao. And then hindi naman kayo maliligaw kasi pwede naman kayo magtanong just in case. So dito kami sa shuttle and punta na kami doon sa mismong city. So yun, kita-kits. So mga parts, nandito na kami sa Macau and nagugutom na kami. Punta sana kami ng Campec Market pero nadaanan namin tong Koi K Bakery na sikat din for egg tart. So titikman na natin to kasi masarap daw itong mga parts eh. So bili tayo. It's magkano? Pwede 10 per piece. 10 HKD? Dalawa lang, tig-isa na lang muna tayo. Gusto mo? Or tig-dalawa? Tig-dalawa. Oo. So yeah, meron din siya mga pasalubong dyan. Tikman natin mga parts if masarap. Can we use $1? Okay. 4 pieces. Oh, okay.
So ayun na nga mga parts, nagutom na kami at hinanap namin tong Campec Market, which is actually para siyang food court na maraming kainan. Kasi naghahanap kami ng parang authentic naman na Hong Kong or Macau dish. And after nung egg tart, ayan, gusto namin ng something savory naman. So ito siya. I-Google Map nyo lang siya, mamahanap ito, Campec Market. And marami kayong options, ayan, no? So let's go. Pasok tayo dito sa Campec. So mga parts, pag naghahanap kayo ng makakainan here in Macau, ayan, para siyang food court that you have a lot of options. Ayan, goat bakers, pero ako I want something savory or soup. May nakita ka na, kuya? So yeah, dito tayo. Let's eat mga parts. Samahan nyo, kakain tayo muna. So mga parts, tikman natin ngayon tong Koi K egg tart. Maharap pa, parts. Yung bilang mahilig tayo sa egg tart, masarap siya kasi parang ang creamy nung nasa loob, tapos manipis lang yung crust niya at saka flaky. So nag-order kami dito, nag-order ako ng beef noodles dito sa Campec Market, and also lemon juice. So mga parts, umorder ako ng coffee dito sa Goat Bakers, creme brulee, latte. Ang sarap mga parts. Ang sarap. So pag nagawi kayo dito sa Campec Market, yan, madami kayong options for food. Pag nagutom kayo, malapit lang to doon sa Senado. So mga parts, tapos na kami mag-lunch. Quick lunch doon sa Campec Market. And mga parts, we're here at the famous street here in Macau, the Largo do Senado. Yan. So mga parts, yung Macau, parang meron siyang influence ng, I think, Spanish or Portuguese. So kaya itong street nila, yung Senado, is parang iba yung feel, hindi siya Chinese. Ayan, no, mga parts. So may fountain dyan. And ayan, it's very parang, it's giving you a European vibe here in Macau. So isang street to mga parts. Nandito din yung mga restaurants. And meron din ditong mga spots for picture taking. And I think yung dulo nito mga parts is the ruins of St. Paul. So yeah, this is Senado. So mga pards, famous na picture or photo op spot at dito sa Senado, itong Square Street na to. Yan, no? Yan naman, so dami kasi very Instagrammable kasi nga may mga flowers. It's giving you European vibe. It's near the fountain, malapit sa yan, yung building na yan, and yung street na yung main street na yan, nandito na yan, malapit lang. And let's continue to explore Macau, itong Senado Street. Yan. Sasa. So yun, mga parts, another information, when you go to here to Macau, meron silang sariling currency. You can pay or you can use Hong Kong dollars, pero pag sinuklian kayo ng Macau dollars, then you cannot use it in Hong Kong. So yeah, pwede rin naman credit card, pero yung mga iba wala silang credit card. I think GCash also works here, so you can use GCash. So punta muna tayo dito sa Adidas and let's check if we can purchase something. But this Adidas Superstar, Adidas Class, Adidas Originals pala to. So yeah, gusto ko yung Adidas na sports talaga .
Okay, so ang daming tao ngayon mga pards sa Macau. Ang daming turista. Kahit kanina yung from Hong Kong, ang dami namin kasabay. At ayun nga pala mga pards, another information, malamig ngayon kaya naka-jacket kami kahit na mainit. At yung travel month namin is March, so malamig pa siya, jacket weather pa siya, 18 degrees. Pero kaya naman ang naka-t-shirt, pero yun lang, jacket weather pa din siya. So yeah, daming turista. Okay, so I think dito yung ruins. Ay, ano nga ba itong t-shirt to? Largo de Es Domingos. I don't know, mga parts comment down below, pero parang church to. Punta tayo dun sa St. Paul Ruins. So mga parts, ito na, we're going to the ruins of St. Paul. Ito yung street na yan mga parts, ang daming mga tao, at daming turista. And on the sides, there's a lot of pre-taste, beef jerky, ganyan. So, pwede kayong tumikim. Pero it's jam-packed. Mga parts, let's go to the St. Paul of St. Louis kasi mga parts yun yung isa sa pinaka main attraction dito sa Macau. So parang sabi, nasunog din yun yung church na yun. So kaya ruins na lang yung natira. Okay. Buti na lang kumain na tayo mga parts. We still have a lot of energy to burn and to use. So yeah, ito na mga parts. I can see it already. Wow! Yun mga parts. And if you're going to Macau, you can do it yourself. Pwedeng DIY. Maliit lang yung Macau mga parts. You don't need to book travel tours or whatsoever. But it really depends on you. Madali mo siya navigate. And mga parts, ladies and gentlemen, it's here. And we're here. Ruins of St. Paul. Diba? Ayan na siya. Ayan mga parts. So, picture lang tayo dyan. And then, let's see. Abangan nyo ating next itinerary. But, first of all mga parts, please subscribe to my YouTube channel. Road to 3,000 subscribers pa mga parts for more travels. And comment down below if you have questions. And, yeah, follow me in my social media. Also at Biherong Bong. Picture muna tayo mga parts. Let's go! Tapos mga parts, one tip, di ba ang daming tao doon? Dito kayo sa side magpicture, yung sa side, masyadong tao. Tapos check niyo Instagram ko para malaman nyo kung paano. So yeah, follow nyo ako and please subscribe na din. So ngayon mga parts, tapos na tayo dito sa ruins of St. Paul. Babalik na tayo dun sa pinagalingan natin or kung saan man. Pero yeah, it's so happen, maraming tao talaga. So yeah. Mga parts, ito na din yung nilakad lang namin from ruins of St. Paul. Ito na yung Grand Lisboa. So kami, since DIY yung Macau trip namin or adventure, lagi naming reference point yung Grand Lisboa. So kaya eto na siya. Eto na mga parts, yung Grand Lisboa. So sa Macau mga parts, madaming casino and yun nga as mentioned, lagi naming reference yung Grand Lisboa kasi dyan din yung babaan, dyan din kami sumasakay. So yan, there. Ngayon naman mga parts ay pupunta kami sa The Londoner and The Parisian. Isa din sa mga sikat dito, yung mga Instagrammable site dito sa Macau. So, kayang-kaya nyo mag-DIY mga parts. If you can read, if you can speak English, then you can do it. Hinahanap namin yung bus A26. That is the route going to The Londoner. So,
So, yeah, and I think yung ano din mga parts, yung Octopus card is working here. Although most of the shuttle are free here in Macau. Wala kayong babayaran mostly. Ito na yung Grand Lisboa. So mga parts, after namin ng ruins of St. Paul, another tourist attraction and destination here in Macau is the Londoner and the Parisian. So mga parts, libre lang yung mga shuttle. Just asked where kayo pwede sumakay. So kami from the Lisboa Hotel, near ruins of St. Paul, pumunta na kami ng ng Lisboa Hotel, tapos meron dong shuttle going to the Grand Lisboa Hotel, which will go naman dito sa the Venetian, Parisian, and Londoner. So ito na mga parts yung Londoner. Yeah. Andiyan yung Londoner, and next punta namin yung Parisian. So ito yung Venetian actually mga parts, and ayun yung Parisian. Ayun, parang Eiffel Tower. Ito yung Big Ben. Ayan, Big Ben. So ngayon mga parts ay pupuntahan namin yung spot kung saan magandang mag-picture taking na maganda yung view ng Big Ben. So yeah, let's go. Samahan nyo kami. Tuturo namin sa inyo, or tuturo ko sa inyo kung saan pwede kayo mag-picture. Nakita yung the Big Ben or yung Londoner. But bago ang lahat mga parts, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel mga parts. Road to 3,000 subscribers. So yeah, i-like mo na din ang video na ito. I-share sa mga friends mo na pupunta ng Hong Kong and Macau para makatulong ka sa kanila. Okay? Ito na, tatawid lang kayo dito. Ayan o. May nakalagay dyan, Four Seasons sa Parisian Macau and the Londoner Macau. Akyat kayo dito. Ayan. Nagpipicture din dyan, pero pupuntahan natin yung isang mas magandang spot dito sa Benicia. Okay, magkakadikit lang itong mga parts eh. Benicia, Parisian, and the Londoner Macau. So mga parts, yung magandang spot for picturean, if you want a good picture of the Londoner, dito yan sa bridge connecting Four Seasons. This is the Four Seasons and this is the Londoner. Ito yung balcony nito mga parts. Ayan o. Tapos pupesto kayo dyan, like what she's doing, and then pose, and then picture. And then syempre mga parts, tayo papatala. Let's go at mag-picture din tayo. And mga parts, kung gusto niyo naman na magandang spot para sa gabi, ito naman yan sa side nito. So punta naman kayo sa kabilang side. Ayan, meron dyan na yan, parang yung sa kabila. And then tada! Ayan na yung Eiffel Tower. And tapat lang yan ng Londoner. So tayo din mga parts, syempre hindi din tayo papatalo at magpipicture din tayo doon. So yan yung mga Instagrammable post and spot dito sa Macau. Let's go! So mga parts, nandito kami sa Le Jardin. And another, yun yung sinasabi ko sa inyo na another Instagrammable spot or place para magpicture kayo ng Eiffel Tower. And so wag kayo doon kasi malapit. Dito, pag nag-picture kayo, kitang-kita nyo yung view or yung background nyo, yung Eiffel Tower. So, yan, pwede na kayo dyan habang hanap na kayo ng spot dyan. And also over there, which is, ito yung Londoner. Yan, and ito yung Le Jardin. Tapat mismo nitong Parisian. Maganda rin, pwede rin kayo mag-ano dito. Ang dami mga Instagrammable spot dito mga parts. So, syempre mga parts, bilang tayo ay makikisabay sa trend, ay tayo ay mag-picture din
So let's go at tayo ay pumasok na dito. May maganda daw dito nakuha. Ano? Ang ganda na actually ito mga parts sa ilalim ng mga puno. Diba? Eh mga parts yun yung maganda. Libre lahat dito, pati shuttle. Tapos pag pumasok kayo dun sa mga hotel, walang bayad. Mag-ano lang kayo. Picture lang and all. And that's it. Saya para na rin kayo nag-Europe. Nakita nyo na yung Paris. Nakita nyo yung Eiffel Tower. Nakita nyo na din yung Big Ben in one day, diba? Pati Venetian. Ganda dito sa mga parts. So, tara, mag-picture naman muna tayo dito. Ito yung spot na gusto namin. Yung doon. Yan yung spot na gusto namin mga parts para kita. Ito. Dito. Yan. Ito. Dito kami. Ito namin ilalaban. Yan. So mga parts, dito naman kami sa Macau Ferry Terminal because tapos na namin explore yung Macau. And later mga parts, ikikwento ko sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gawin, ano yung mga do's and don'ts and mga tips if ever you will be going to Macau. For now, itatry namin yung ferry kasi di ba papunta namin ay we ride the bus. Ngayon naman mga parts ay ferry yung gagamitin namin kasi yun din yung time na sakto 5 PM. So turbojet, it cost 175 Macau dollars. And pagdating sa immigration mga parts, wala masyadong questions, as in kailangan nyo lang ng ticket and all. So yeah, we'll ride that turbojet and let's see, by economy to, so let's see what will be our experience naman when we ride the ferry. So nandito na kami sa Macau Ferry Terminal and sumakay lang kami ng shuttle bus. Kwento ko sa'yo later. So mga par, this is the Macau Ferry Terminal. We're waiting for our time to board. 5 PM yung aming aming boat, ferry jet turbo going to Hong Kong. So ngayon mga parts, ay itatry naman natin mag-ferry boat. Kasi going to Macau from Hong Kong, we try riding the bus. And yun nga, convenient naman siya, very convenient naman siya. But mamaya isa-summarize natin mga parts, ano yung experience naman sa ferry. Okay. So mga parts, eto na, pasakay na kami ng turbojet dito sa Hong Kong Macau Ferry. Yeah, it's oras na ba? 4:55 and our ride or yung ano man tawag doon, flight kasi sa plane, diba? So dito ay yung naman, alis nitong turbojet ay 5 PM. So we're seated at 31B. So pagdating nyo doon ay bibigyan kayo ng seat number. So ito yung boarding pala. Yan, ito yung turbojet. Parang supercat lang sa atin or ocean jet. Yan. Tingnan natin mga parts kung ano bang mas okay, mag-bus or mag-ferry going to Macau or from Macau. Wow, so aircon naman pala mga parts. Ayun o, 31. Window side ko yan. Malaki siya mga parts. It's spacious. And meron din mga lagay ng maleta just in case. Luggage. We're seated at 31. Meron din sa likod. Actually mga parts, merong super class. O, economy kami. Merong super class and meron din parang business class. Yeah. Ooh, look at that. Malaking legroom. And then, mga parts naman ang lagayan nito. Para siyang aeroplano. So yung mga parts nakaset mo kami. So yung ticket is 175.
So yun mga parts, yung pamasahe namin is 1,175 going to Hong Kong from Macau via Turbojet, which is equivalent to 1,000 parang 1,290 or 1,300. Pero mas mabilis to. However, yung bus kanina is 65 lang, which is mga 500 pesos or 475 pesos. So, mas mura yung bus mga parts. Pero tingnan natin kung mas mabilis or mas convenient ba pag nag-ferry kayo kasi mas mahal siya. So, see you in Hong Kong. Mga pods, we're back in Hong Kong and nandito kami sa Hong Kong Ferry Terminal. Tapos na din kami mga parts sa immigration and so far wala naman talagang naging aberya and all. So ngayon naman mga parts ay naghahanap kami ng venue namin for dinner and siguro mga parts later ko sa inyo i-discuss in detail. But yun nga, ang update ko lang is sa immigration ay walang katanungan as long as you have your passport and I think the documents, wala nang documents na kailangan talaga. So hanap kami ng makakainan. Nandito na kami sa, I think parang mall to na katabi ng ferry terminal. Okay. Yun, yay! So, yun mga parts, we're back in Hong Kong and now we are actually nandito na kami sa Mongkok McDonald's at nagdi-dinner muna kami. And yun, sobrang na-enjoy namin yung Macau mga parts. And to summarize nga, yung papunta namin, nag-bus kami. Siguro nag-take ng mga 1 to 2 hours depende kasi may immigration pa. Pero yung mismong travel, mga more than 1 hour. And yung expense is actually 500, mas mura siya papunta. Sa immigration mga parts, wala namang masyadong question. And yung pagdating naman namin ng Macau, smooth din siya. May mga shuttle, mga parts. Yun yung maganda sa Macau, mga parts, libre yung shuttle. Basta sumunod lang kayo dun sa flow ng mga tao. And halos lahat ng mga shuttle na sinakyan namin mga parts, wala kaming ginastos, libre lang. Kasi parang sponsor siya or parang courtesy siya ng mga hotels. And basta magtanong lang kayo mga parts. Pagdating nyo dyan, magtanong kayo saan kayo sasakay. So, sobrang convenient ng transportation. Palipat-lipat lang kami. And napuntahan namin yung mga tourist spots. Wala ding mga bayan, mga parts. Like, wala kaming ginastos, diba? Wala tayong ginastos, diba? Parang pagkain lang yung kanina mga parts. And then, pwede siyang do it DIY mga parts. Sobrang dali lang. Yung sa Senado, yung sa St. Paul, yung sa mga hotel sa pinunta namin. Sobrang lahat libre sila. And yung mga tourist spot libre sila. Madaming tao pero yun nga, manageable naman. Yun na lang mga parts. If you're traveling with families and kids, for me personally, personal opinion, hindi siya pang bata kasi nga wala rin masyado gagawin yung mga bata, baka mahirapan lang kayo. Tapos marami rin salin-salin. And then wala rin, kasi bus lang yung mga sinakyan namin. So pwede naman, kaya lang for me yung Macau is for group of friends or mga young adults or families na malalaki na. Kasi may mga nakita rin kami mga matatanda na, mga nagkakasino. So if your purpose is to play games or magkasino, the Macau is the place for you. And then ano ba bang nakalimutan ko? Yun pala mga parts, iba yung currency doon, Macau dollars. So pag ginamit nyo yung Hong Kong dollars, susuklian kayo ng Macau na pera. So hindi nyo yung magagamit sa Hong Kong. Like ngayon, nasa Hong Kong na kami. I cannot use already my remaining dollars. And then, pwede naman yung mga credit cards and all. Pero yun nga maganda, talaga nagustuhan ko mga parts. Libre yung shuttle, tapos lahat ng mga tourist destination na napuntahan namin, wala ring bayan. Picture-picture lang kami. And yung Macau kaya siya ng 1 day. Kami hindi na kami natulog doon. And parang ako, I don't recommend din. Kung hindi naman kayo mag-game or kung ayaw nyo nang ma-experience yung nightlife. And pagdating namin dito, nag-ferry kami, yun lang mga parts, mas mahal siya, although mabilis and convenient, parang walang masyadong hassle. Pagdating namin doon, nagbayad lang kami ng 175, which is equivalent to 1,300 pesos as mentioned. Mas mahal siya, pero convenient naman. Nakita niyo naman yung turbojet, para siyang aeroplano. Comfort yung seat, pag nakatulog din ako, aircon din siya. Pagdating ko na dito na kami.
And sa immigration mga parts, wala rin question. So, yun mga parts, I think the total experience for our Macau adventure day tour is masaya at saka yun nga, walang matipid siya at wala nang gasto. So for na-experience din pala namin mga parts, kwento ko lang, may nag-approach sa amin na na parang magtutour, ganyan-ganyan. So hindi na namin in-avail kasi nga parang second time na rin naman namin mag-Macau. So siguro for first timers, if ever may mag-approach sa inyo ng mga ganun, pwede siguro nyong i-grab. Pero ako, since second time na namin, hindi na namin ginamit. So yun, if you have additional questions mga parts, just comment down below. But don't forget to subscribe to my YouTube channel. Ang dami kong mga Hong Kong vlogs, mga parts and travel vlogs. Ayan, please support my YouTube channel. Please subscribe. Road to 3,000 subscribers. O, di ba hindi ko makain tong French fries ko. And hit the notification bell para like updated sa aking mga YouTube videos. Please like, share, and please follow me in my YouTube and my social media accounts also at Biherabog. So yung mga parts hanggang sa mga susunod kong YouTube videos, stay safe and healthy. Bye! Kain muna tayo ng McDonald's. Siyempre, when in other countries, mga parts, hindi natin papalagpasin na hindi matikman ng McDonald's. So nag-order kami ng chicken, ganito sila, crispy chicken na lang. Okay? So, dinner muna tayo mga parts. Bye! About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.